Nagsimula ang abante sa isang tapang na hindi natitinag. Kasabay ng pag-unlad ng bansa, lumawak ang aming boses. Sa bawat gabi, may balitang abot kamay. Nauna kami sa digital na mundo. Mas mabilis, mas malawak, mas moderno, mas matapang, mas abante. Mahigit 3 dekada ng tapang. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Opinyong mahalaga sa bayan. Isyung dapat pag-usapan. Walang at-arasan. Mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Walang atrasan. Good morning! Ay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaabante. Huwebes po tayo, Huwebes. Magandang umaga po sa inyo ng araw ng Huwebes. 23 na ho tayo sa buwan po naman ng Hulyo. Kumusta ho kayo? Sana po naman ay ayos nyo ang ating gising at ayos po naman ang ating bangon mga kaabante. Good morning! Kumusta ho pala muna ang inyong mga palabigasan? Sana ay may laman, O nakapag-imbak na ba ho kayo? Nakapag-imbak na, Ayun, may mga pera po pwede mag-imbak, Para magkaroon ho ng tinatawag na, maprotektuhan, hindi maapektuhan ng mga paggalaw po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero, kapag sabi nga, arawan ng kita, kung ano lang ho yung ating kita, yun lang ho ang ating maibibili. Good morning! 2 minutes after 5 in the morning. Good morning, Seb. Good morning, Fred. Good morning kay Joanna. At sa atin po mga kasama sa reportorial team at sa atin pong newsroom. Ako nakita ko si Nabito at saka yung tropa. Good morning mga kaka. At ingat lang sa ating pong pagbiyahe. 2 minutes after 5 in the morning at sa ating mga tropa dito sa Billionaire News Channel, Abante Billionaire Group Channel, sa ating mga securities at sa mga utilities. Good morning. At sa lahat po ng ating mga kababayang maaga na pong pumadyak at maaga nang nasa labas ng lansangan. Ingat lang ho mga kaka. Good morning! Good morning. Narito po ang ilan sa ating mga naglalakihang mga balita at talagang di na mapipigilan. Huwebes ngayon mga kaabante. Huwebes 23 sa buwan po naman ng Hulyo. Naku ay isang buwan na laang. Isang linggo na lang pala. Agosto na. At sa Lunes, State of the Nation address na. Kaya ang ating maririnig sa sona ng Pangulo sa harap po ng mga headlines na ito. 7 to 10% na dagdag presyo sa mga supermarket kasado na simula July 25. Kala ko ba walang paggalaw mga kabante. LTFRB maglalabas naman ang desisyon kaugnay sa dagdag pasahe. NCRPO full alert na, mahigit 21,000 na mga pulis itinalaga para naman sa seguridad sa zona. 347 na mga PPP projects nakatakdang ipatupad para naman magbigay ng trabaho at mas mabilis na serbisyo. Panlaban sa pagtaas sa mga presyo ng pangunahing bilihin. Pinakamababang antas ng tubig na itala naman sa Angat Dam. MWWS nagbawas na ng alokasyon. PBBM bibisitahin naman ang nasugatang Philippine Navy personnel sa singkwentro dyan naman sa China Coast Guard sa West Philippine Sea. Philippine National Police Anti-Cybercrime Group pinalaan ng publiko laban sa bagong QR code scam na quizzing. Ano ba yun, Seb? Ano ba, Fred? Ano ba yung tawag na quizzing? Antabayanan po mga kaabante ng detalyo na yan. Hinggil na rin po naman dyan sa ating mga headlines. 4 days na lang bago po magsona ang Pangulo. Ayan naman ang laman ng ating mga balita.
Maliban pa ho doon sa impeachment trial na nagaganap, na may mga pagbabago na sa pakatapos ho ng sona ng Pangulo. Na dati-rati sa hapon ho natin napapanood, pero sa pagpasok po naman ng pakatapos po ng sona, ayan ho naman ay magiging sa umaga na. Morning! Good morning, Angelo Redaha. Kape-kape. At doon din ho sa ating mga tropa na nasa labas na po ng kalsada. Ingat lang ho, palagi malimito natin binabanggit dyan sapagkat napakahirap pong maging baldado, di ba? Napakahirap pong maging PWD dito sa ating bayan. Hindi ho parehas ang kalsada. Parang hindi parehas, di ho ba? Oy, good morning, Winnie, Milan. Good morning. Ang tawag ko doon para ngayon pa naman ginugunita yung PWD. Disability Awareness Week ho yan. Taon-taon ho mga kaabante. Pero ang atin hong kalsada, Secretary Dizon, di ba ho, sana maano din ho yan. Yung bangketa, bangketa, siyempre, MMDA na rin, lahat na ho yan, talagang makikipagbuno ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga meron pong disability, yung meron pong problema sa mobility, yung ika nga, yung bangketa mataas, minsan bababa, o kaya naman walang bangketa, dahil doon sa harapan nadadaan sa isa bahay, bigla hong hindi pantay mga kaabante. Meron na ho kagad tayong 5 minutes after 5 in the morning. Kumusta po pala ang inyong mga palabigasan? Good morning! Magpapatupad daw ho ang mga supermarket. Ito na, sabi ko ng DTI, meron pang mga mga ganap na pagtaas. Ito na ho minsan hindi ka maniwala ba talaga ang totoo. Ito ang totoo na nga. Ito naman daw mangyayari ngayon. 7 hanggang 10%, 7 hanggang 10% ng dagdag presyo. Ayun naman pala. Mix. Dagdag presyo sa mga bilihin. Walang bawas, puro dagdag. Simula sa Sabado, July 25. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated Executive Director Stephen Kua, ipatutupad ito kasabay ng unang bugso ng dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Matatandaang inaprubahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 85 pesos na dagdag sweldo kung saan makukuha sa Sabado rin, July 25, ang paunang 60 pesos. Pauna muna dahil yung huling 25 doon na sa sunod na taon na. At sa January 2027 naman, yung butal na 25 piso. 25 pesos. Paliwanag ko ni Kuwa, kahit hindi magtaas ng presyo mga manufacturers, ay kailangan na magtaas ng presyo mga supermarket dahil daw sa bukod dagdag sahod sa mga kanilang kawani, napamahal pa ang gastusin ng kanilang operasyon. Nagtaas kasi ang presyo po naman ng petrolyo, kuryente, at humina naman ang piso. Humina din ang kita, yung tunugo ng kanilang cashier, madalang, di ba? Pagka kasi tumutunog daw yung cashier, talagang pumapasok ang pera. Ngayon, madalang pa sa ulan. Good morning! Oras, meron na ho tayong 7 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Good morning, Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Good morning po. At thank you for sharing and watching. Sa lahat pala ng mga bumibiyay na ngayong umaga, sa mga motorista natin na nakatutok sa 4094 kHz, 1494 sa talapitan ng inyong mga radyo, DWAR Abante Radio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat lang po. Ganun din sa lahat naman nakatutok sa pamamagitan ng live streaming platform ng Abante Billionaire Group. Good morning po and thank you for sharing and watching and subscribing mga kaabante. Weather report. Alamin muna natin na maging tayaho ng panahon sa mga susunod na oras ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Nasa linya po natin si Kuyang Obet Madrina. Obet, magandang umaga. Magandang umaga po, gayon din sa lahat ng mga tagapakinig po natin at narito na nga ang tayo ng ating panahon. Partikular na dito sa ating minomonitor na bagyong si Kia po. As of 4 a.m. po, ang huling lokasyon nitong bagyong Kia po ay nasa 950 kilometers po silangan ng Central Luzon. Taglay po ng bagyong Kia po, ang pinakamalakas na yung maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna't pagbugso, nasa 55 kilometers per hour kumikilos. Pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Dahil sa bagyong Kia po, nakataas ngayon ang signal number 1 sa Batanes, gayon din sa Cagayan kasama Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, silangan at gitnang bahagi ng Mountain Province, eastern and central portion ng Ifugao, kasama rin po ang Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur,
at northern portion ng Aurora. Base sa ating latest track ng bagyong Kia po ay maaari po itong maglandfall or tumama or dumaan sa bahagi ng Babuyan Islands. Base po ito sa latest track natin. Posible ding lumakas pa ito mula sa pagiging tropical depression. Maaari po nga itong maging tropical storm. Ibig sabihin hanggang signal number 2 yung maaaring itaas po natin na babala. Samantala ngayong araw magiging maulan pa rin sa malaking bahagi po ng Mindanao, gayon din sa Kabisayaan, dulot po ng Haing Habagat at maging dito sa Kaulapan na dala ng bagyong Kia po. Dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, possible po medyo maulap na kalangitan lang din yung mararanasan. Mga localized thunderstorms naman po yung magpapulan sa malaking bahagi ng Luzon sa araw na ito. Mas mararanasan po natin dito sa Luzon yung epekto ng habagat at ng bagyo po by tomorrow, araw ng Biyernes, na maaaring magtagal po hanggang Sabado kasi lalabas po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kia po by Saturday. So possible po medyo maulan po yung weekend natin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon tsaka sa may northern section ng Luzon kung saan dadaan po ang bagyong Kia po. So yan po yung latest natin dito sa bagyong Kia po at mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina, magandang umaga po. Weather Report. Thank you, Kuya Ngobet. Badrina, nagadito sa ating oras yan. Meron ako kagad tayong 10 minutes after 5 in the morning. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating paglilingkod ngayon pong umagang ito naman ng Huwebes. Walang atrasan. Ay, good morning kina Eric Tor at kay Star Tagudado dyan sa mga taga Sala, Barangay Sala dyan sa Tanawan City, Batangas, o mga taga Tanawan. Good morning. At sana mainit pa ang lomi ko, pagkakasarap na mga bakit ba dyan sa nasa Batangas lang o pagka sinabing lomi ay andyan ang original na lopi. Lalo na dyan, naman sa Lipa, dyan sa Lipa City. Dyan tayo nag-aral sa Fernando Herbes High School, 1977 hanggang 1981. Ngayon ang tawag ko dyan Fernando Herbes National High School. Good morning. Oras, meron na ho tayong 11 minutes after 5 in the morning. Kinumpirma po naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pinag-aaralan na nila ang petisyon para sa dagdag pasahe. Matapos po naman ang 23 pesos na minimum fare na hirit na transport group na piston. Isang araw, 10 piso. Ngayon pala, 23 na. May paliwanag dyan si Medardo Roda. Hindi Medardo Roda. yun ang una palang chairman. Ngayon po si Carmody Morada. Nailagay kaya yung Fred kapon yung pinadala ni Joanna. Pinag-aaralan pa ang dagdag pasahe dahil marami daw kailangang ikonsidera tulad daw naman ng kakayahan ng pasahero sa dagdag gastos sa pasahe at magiging epekto nito sa mga bilihin at serbisyo. Nananatili naman ang tinatawag na fuel discount habang sinusuri ng LTFRB ang posibilidad na maipatupad ito sa mas maraming pampublikong sasakyan. Ayon naman sa LTFRB, maglalabas sila ng final resolution at ito'y kukumputin ang pagtaktakda ng patas na presyo ng pasahe batay na rin sa panawagan ng Transport Group at Piston, yung pong grupong Piston at ang grupo namang Manibela na ngayon tuloy pa ata ang kanilang kilos protesta na sinimulan kahapon. Good morning. Meron na ho tayong 13 minuto makalipas na ho ang alas 5 ng umaga. Baka po kayo may mga lakad. Baka po kayo may mga pupunta na may galaw-galaw na ho kayo, biyahe na. Yun. Naman ay nakalatag pa lang, hindi pa naman ho yun aprobado. Pero paghahandain na rin po, 23 pesos po la, siguro ang magiging ang isinusulong. Baka magmi-meet halfway. May labas muna ho tayo ng himpilan, most wanted dahil naman sa pangmomolestya. Arestado, umabante po sa balita, abante reporter John Z. Makahilas. Himas rehas ang isang lalaking wanted makaraang madakip ng mga elemento ng Naik Cavite Municipal Police Station. Kinilala ang akusado sa alias na Jess, 33 taong gulang na residente ng Taytay, Rizal. Ayon sa otoridad, naaresto ang akusado sa Barangay Ibayo, Silangan, Naik Cavite sa tulong ng kanilang impormante. Nagugat umano ang operasyon, makaraang mag-issue ng warrant of arrest ang Municipal Trial Court for Judicial Region Naik Cavite dahil sa kasong pangmamolestya. Aabot sa 36,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa paglaya ng akusado. Ako si Janze Makahilas, Abante.
Good morning! Abante Radyo Live Report. Thank you, John Say. Meron na ho tayo kagad 14 minutes after 5 in the morning. 6 na naman. Good morning. Alas 5 pala ang alas 5, 14 minutos na po kagad ang nalalagas sa alas 5. Kaya yung mga nagsimula ng alas 5, mamaya naman yung alas 6 naman. 8 oras tuloy-tuloy lang. Nang sa gayon tuloy-tuloy din ang patako ng di ba, ng anong tawag ulo, metro, kung sa sasakyan, kung sa taxi, o dun, kung sa mga opisina ho naman, di ba? O sa mga, kung ano man, factory man yan, kung saan man, sa pabrika, di ba? Meron talaga, nagta-time card, mga time card o ganyan, di ba? Para makabuno ng 8 oras. Ayun. Di yung mga lalabas ng, yung mga alas 4, di alas 12, tapos na. Yung alas 5, alas 1, tapos na. Yung alas 6, labas ng alas 2, tapos na. O pwede pa makahanap ng kadagdagang racket para naman pandagdago, di ba? Wala sabi nga po ng mga private mga miyembro ng supermarket, hindi sila makakasabay. Dahil sabay-sabay tumaas ang mga presyo ng produktong petrolyo, magdadagdag din daw sila ng pasahod sa kanilang mga tinatawag po naman ng mga empleyado, mga kawani, siyempre, saan nila ipapatong? Wala naman magpautang. Yung iba ayaw naman magpautang din. Ayaw din nung mangutang, di ba? At saan ba daw ibabawiin? Sa presyo daw ng mga pangunay nilang mga produkto. Add-on, mga kaabante, Anyway, meron na ho kagad tayong 16 minutes. Makalipas na ho ang alas 5 po naman ng umaga. Update ho muna tayo sa kanina napakinggan ho ninyo yung pong pahayag ho naman sa bagyong si Quiapo naman sa area po, di ba? Nasa may na po ang pangalan ay si Quiapo at yun po naman ay tinututukan ng atin po namang mga otoridad. Speaking of bagyuhan, speaking of mga ulan, nagbawas daw ho ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWWS sa alokasyon ho nito ng tubig. Tubig! Para ho naman sa lokal na mga water district mula 70 million patungong 45 million liters kada araw. Kaya pala kaninang umaga, Fred, pagbukas ko ng gripo parang walang pressure. Okay, pero kahit pa paano naman, meron lumalabas. Yun nga lang, talagang bawas alokasyon daw. Bumaba daw kasi sa 152 meters ang water level ng Angat Dam. Batay ho naman sa datos ng MWWS. Ito ang pinakamababang antas na naitala sa kasaysayan at maaari pa itong bumaba kung hindi magtutuloy-tuloy mga pagulan sa mga sunod ho na mga araw. Dahil dito inihanda ho ng pamahalang lokal ng San Jose del Monte, Bulacan ang mga groundwater well, kinumpini ang mga taga sa linya at tubig at pinapanatili naman ang tinatawag na mga water treatment facility. Good morning! Di ingat, tawag daw, tipid-tipid ho tayo sa tubig. Mag-recycle kung kinakailangan, di ba? Yun nga lang, ingatan din. Ingatan din ho naman yung dengue at huwag patatagalin yung mga iniimbak ko na tubig. Di ba? Sapagkat sabi nga po, dagdag din ho yan ng panganib kapag matagal-tagal na po yung, di ba? Sabi nga, yung mga bubong na meron po mga tawag po doon, mga gulong, mga sirahong gulong, di ba? Naiipon ang mga tubig doon, lalo na kapag umuulan, naiipon doon. At yun, talagang pinamumugaran po naman ng mga lamok. Pero sa ganitong sitwasyon, sabi nga, pinag-iimbak po tayo ng tubig para naman kahit paano makatulong sa pagtitipid. Di ba? Ayan naman. Yung pong mga tinatawag na recycling ng tubig, matagal nang pinapanawagan yan ng mga ating otoridad. Lalo na sa panahon po naman na meron pong bantaho naman na ang kakulangan ng supply ng tubig. Good morning! 18 minutes after 5 in the morning. Baka po kayo may mga lakad, Baka ho kayo may mga gagawin, may galaw-galaw na ho kayo, may irap na ho yung tayo po ay nagmamadali. Mahirap po yung tayo lagi nang naghahabol, di ba? Minsan dyan ho natin nalilimutan yung mga kinakailangan ho nating bitbitin, lalong na ho yung ating baon. Good morning! Ayan, tubig. At meron pa ho tayong mga presyo na mga pangunahing bilihin at ganoon na rin po yun, tinatawag po naman na presyo, yung mga pamasahe pong yan, mga kaabante. Anyway, bahagi po yan kung bakit tayo bumabangon araw-araw nang sa ngayon ay makaroon po tayo ng
tiyak ko nakita. O dahil po pagka may mga kumpanya, sabi nga, no work, no pay. No work, no pay. No ID, no entry. Walang atrasan. Ipinagpaliban daw ho ng Department of Agriculture ang pagdating ng mga naaprobahang 250,000 metric tons na angkating isda sa huling bahagi ng taon. Patay kang bata ka doon sa mga importer. Nandun din, nandyan sa paligid din eh. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pahihintulutan ito sa oras na ipatigil ang pangingisda sa close season dahil matatag pa naman ang lokal na supply ng isda ho sa ngayon. Dagdag pa niyang kalihim sa oras na ituloy at maipatupad ang pag-importa o pag-angkata ay wala ho namang babaguhin sa dami nito. Kung sa bagay, frozen na ho yung mga yun di ba? Ayun, hindi mo na ilalabas sa ice plant. hindi mo na ilalabas sa storage facility. Sinabi pa ni Secretary Laurel na posibleng ituloy ang pag-angkat sa Oktubre o Nobyembre dahil sa pinalawig na fishing season bilang paghahanda naman sa posibleng epekto ng El Nino. Good morning! Pati na ho isda, apektado ho rin ang ating ating palabigasan. Hindi naman ng kumpleto palagi. Di ba? Hindi ho palaging kumpleto ang ating hapagkainan. Minsan kinakailangan ding may prito. Yan. Di ba? Katapat na. Pero yung isda, nandyan yung tuyo, nandyan yung daing. Marami ho naman sa ating mga katubigan. 450,000 ho pala ng mga mangingisda po sa atin nationwide ang nakadepende diyan ho naman sa mahuhuli ho sa karagatan. Record po ito ng Department of Agriculture. Di ho ba? Dahil nga ang nagsabi po nito ay senior official ng Department of Agriculture. Nabasa ho natin yun. May naibalita ho natin itong linggong ito o nung mga anong nakarang linggo. Di ba? Na sinasabi po na ang atin ho namang sektor ho ng pangisda abay aabot to sa 450,000 na mga fishermen ang talaga po namang dumidepende sa yaman ng ating karagatan. Kaya lang, yung yaman ho na yun, pinaghahatian ho. Marami na ho silang katalo. Ito kasing mga malilito na mga mangingisda hanggang dyan lang sa mga coastal at municipal waters. Hindi makapalao ng malayo-layo. Di ba? Kung kakayanin man, ay hindi pa rin sapagkat depende ho kung may pambili ho sila ng krudo. Minsan napapasok pa ang mga municipal waters ng tinatawag ho ng mga commercial fishing vessel. Bagay na ikinireklamo po ng mga tinatawag na mga malilito na mangingisda. May mga lugar po katulad do sa Manila Bay at talaga ho namang ang kanilaban ho naman sa kanila, ang kalabidad ho nila ay yung tinatawag na human calamity. Man-made calamity. Yun pong mga tinatawag na reclamation. Ayun, yung dati pong Manila Bay, di ba? Kawit, Cavite area, Kabataan, Watas area. Yan o mga lugar na talagang bahagi po naman ng Manila Bay. Kung saan makikita ang pamosong sunset. Pati nga po yung pamosong sunset, di na rin makita sa mga susunod na araw dyan sa may MOA area. Doon sa Maynila po pwede. Talagang wala akong wala tao doon nangyayari. Doon sa may bahagi po ng sa may Rizal Park, Luneta Park, ganyan. Wala akong nangyayari mga construction doon. Pero dito sa may mga baybayin po ng Pasay, all the way hanggang Parañaque. Nako po! Di ba? Nandyan ho yung mga matitinding reclamation, mga isang araw, 2 araw hanggang 1 taon. Baka andyan na, nagtataasa na mga gusali. Good morning! Hindi mo na makikita, exclusive na ng mga nakatira ho doon dati-dati libre. Ang ganda ng tanawin, wala mga anong tawag doon, photo boomer, mga ganun, ngayon po, wala na. Mga isang, magbilang na lang ho tayo ng mga taon, wala na, mahihirapan na tayo makita. Kung tayo po yung mga taga-Pasay, kung tayo yung mga taga-Parañaque, hindi na natin makikita ang pamoso at sikat na Manila, yung sunset po sa Manila Bay. Walang atrasan. 23 minutes, makalipas na ho kagad ang alas 5 ng umaga. Ilang kalsada sa Pasay at Maynila sarado hanggang Biyernes. Umaabante ko naman sa balita, Abante reporter Vito Bamba. Asahan ng mabigat na daloy ng trapiko, bunsod ng pagsasara ng ilang kalsada sa paligid ng Philippine International Convention Center sa Pasay. Bunsod ito ng itinaraos na ASEAN Foreign Ministers Meeting at ASEANAPOL 2026. Ang mga motorista ay pinapayuhan na umiwas muna sa Rojas Boulevard at palibot ng PICC
at gumamit ng alternatibong daan gaya ng Macapagal Boulevard at Taft Avenue. Ako si Vito Bamba. Abante! Abante Radyo Live Report. Thank you, Vito. Oo, dahil nga may nagaganap po ngayon na tinatawag na pulong ho ng mga senior ASEAN ministers. Mga ano po ito, Foreign Affairs Secretary level. Andito ngayon si Mark Rubio, ang State Department. Nandito rin talagang ako ito duda ko lang naman alam niyo naman meron mong mga tinatawag na event engineering. Ayun. At tiyempo ho naman tiyempo lang ito'y coincidence ba o ito'y yung pong di ba, yung pangyayari diyan sa Ayungin Shoal. Ang tawag po doon dito rin si Chi ba yun, yung foreign minister Ying, yung ba pangalan nun, yung Chinese foreign minister nandito rin, nakipagkamayan pa, nakipagkita nga pa di ba, si Secretary Maria Teresa Lazaro ng ating Foreign Affairs. Nandito rin yung Foreign Affairs at Foreign Minister ng China, nandito rin naman ang state, ayun, halos magkaka-level yung mga yan. Kaya lang si Mark Rubio ay meron namang courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay dito sa Chinese Foreign Minister wala ho tayong impormasyon kung meron. Pero yung Chinese ambassador to the Philippines na si Jing Quan pinatawag ng Malacanang. Kaugnay nga po doon sa insidente sa Ayungin Shoal. Nagpaliwanagan ang dalawa. Pero ito ay lahat nakatuon na dito po naman sa rehiyon ng Asya at Pasipiko. Tiempo o bagay na tayo po naman ang host. Dito po naman sa nagaganap po naman na senior officials meeting. Di ba, ng ASEAN, mga bilaterals po na nangyayari sa mga panahon po na ito. Kaya ayun, kauulat lamang ni Vito, kung huwag kayong gagawin ho doon, unless meron ho kayong mga activities na gagawin. Siyempre, kung nandiyan dyan yung dati, nagsara na, di ba? Nandiyan yung Sofitel na hotel. Kaya lang wala na. Reclamation na naman ho yun. Nagsara daw ho yun sa reclamation ba yun? Wala na eh. Wala ka na rin makikita ho doon dahil puro na rin ho yun. Di ba? Activities puro na lang alikabok mga kaabante. Alikabok. Kahit sa karagatan ho yun, di ba, tinatabunan ng tinatabunan. At wala na, talagang andun, palayo ang atin po namang mga mangingisda, mga kaabante. Good morning! Yun ay di mo, 250,000 metric tons ang uhulihin ang aangkatin natin. Yan naman ay sa Nobyembre pa daw, Setyembre. For the meantime, huli muna dito, huli doon. Huli dito, huli doon. Ay mahirap po yung di ba? Mahirap po yung magtansyahan. Pero alam din naman ang ating mga mangingisda yan. Kaya lang, mapapalayo na sila. Sasabayan pa ng bagyuhan. Di ba? Masasabihan pa sila ng Philippine Coast Guard. Teka muna, huwag muna kayong manghuli ng isda sapagkat mataas ang alon, malakas ang alon, malalaki ang alon, delikado yan. Di doon na lang. Sa baybay, tabi-tabi na lang, mga ngapa na lang ang hunang tulya. Hindi, sa tabang naman ho yan. Mga ngapa na lang hunang alaan. Kung meron ka pang makakapa. O mga sabi nga ng mga kapitay, mamamansing na laang, mamamansing o mamibingwit na lamang. Yan ay kung meron di ba? Paring Efren Hermoso ng Kawit, Cavite. Yun, malaki. May mga palaisdaan yan diyan sa may Kawit Bay. Pero hindi natin alam, Pero alam niyo ho ba na napapag-usapan na lang din naman ng isda, pinakamasarap po na tahong ay nandyan sa Kawit, Cavite. Good morning! Oras, naalala ko tuloy ang nasirang si Governor Ayong Malikse na kapag meron mga tinatawag na mga yung Red Tide Advisory o Red Tide Advisory, siya mismo pupunta ho doon sa Balsahan, sa may Bacoor, Cavite, di ba? At mismo papakita niya kung papaano kahit na merong red tide yun, kumakain sila. Bagong huli po naman na tahong. Good morning! Meron na ho agad tayong 28 minutes after 5 in the morning. Baka po kayo may mga lakad. Baka po kayo may mga pupuntahan. Ito, kinumpirma ho naman ni Piston National President Modi Floranda na hindi man sila nakiisa sa kilos protesta ng Manibela ay dadalo naman ho sila sa rally diyan naman sa SONA. SONA ito. Sinabi ni Floranda sa programang Walang Atrasan na hindi sila nakikisa sa Manibela dahil sa bukod sa SONA rally ay meron pa silang pinag-aandaan na malawakang kilos protesta
na hindi naman ho idinidali pa. Dagdag pa ni Floranda, kabilang po sa kanilang pinagsisigawan na darating po naman na Lunes ang pagdaing ng mga tsuper sa taas na presyo ng petrolyo. Pangmatagalang solusyon tulad doon naman ang pagpapaunlad ng sarili at ang sariling industriya sa pagbabasura ho naman ng modernisasyon ng jeepneys. Good morning! Dapat ang gawin ng gobyerno, magpaunlad ng ating sarili nating industriya para tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Kasi hanggat tayo ay nakaasa sa ibayong dagat, nakaasa yung ating public transport, ang epekto po niyan ay hindi lamang sa mga driver at operator, kundi sa ating mga commuters kasi hindi malayo na tataas yung pamasahe. Good morning! Yan naman ang tinig boses ni Kamodi Floranda, ang taga-pangulo ng grupong Piston. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. 5:30 na unang umaga, babalik ko kami. Saglit na saglit po lamang. Good morning! Simulan ang umaga sa mga programang hatid ng Abante. 5 a.m. Walang Atrasan. 7 a.m. Metro Morning. 8 a.m. Memo. 9 a.m. Kasangga Mo ang Langit. 10 a.m. Marisol Academy. 11 a.m. FYI. Kasama mo sa paggising, kasama mo sa pag-abante. Makabuluhan, pagkasaysayan at may kapakinabangan. Mga storyang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Dekada na ang binilang, patuloy pa rin naglilingkod. Millennial ka man, Gen Z o sinaunang henerasyon, anuman ang iyong passion. At laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Abante Reels. Mula bridal spotlight hanggang Paris runway, muling umariba ang Dior sa mundo ng haute couture. Inilabas ni Creative Director Jonathan Anderson ang Fall-Winter Collection na tampok ang shimmering gowns, dramatic pleats, silk flower embroidery, at malalaki at sculptural na handbag. Idinaos ang show sa hardin ng Rodin Museum kung saan rumampa ang mga modelo sa reflective runway na napapalibutan ng mga halaman. Inspirasyon ng koleksyon ang kalikasan at mga likha ng American sculptor na si Linda Benglis. Dumating ang pagtatanghal ilang araw matapos bihisan ng Dior sina Taylor Swift at Travis Kelce para sa kanilang kasal. Isang malaking panalo para sa French fashion house. Good morning! Ay, balik na ho tayo mga kabante. Meron na ho tayong 33 minutes after 5 in the morning mga kabante. Ay, nako, ingat lang ho talaga kayo mga kabante. Na ingat lang ho tayo. Naglalakad man o alerto, lagi na rin alerto. Nag-iingat ho naman tayo pero may, alam niyo naman, sabi nga, yung naririnig ko natin, wrong place at the wrong time. Ayan, sabi nga po, no? O kaya talagang, alisto rin po tayo mga kabante. Dalawa daw hong motorcycle rider, dead ball, patay, matapos yung sarguhin. Parang bilyar, ng truck. Diyan naman sa Rodriguez Rizal. Umaabante po naman sa balita, Abante reporter John Z. Makahilas. Dedo ang dalawang motorcycle rider maararo ng isang dump truck sa Barangay San Jose, Rodriguez Rizal. Edad 22 taong gulang at 31 taong gulang ang mga rider na hindi pinangalanan ng mga kinauukulan. Ayon sa mga otoridad, lumabas sa kanilang investigasyon na nawalan ng preno ang dump truck habang binabaybay ang zigzag road. Sinubukan pa umano ng driver ng truck na ikabiga manibela, ngunit nagdire-diretso ito sa kabilang linya kaya nasalpok ang mga motorsiklo.
Matinding pinsala ang tinamo ng mga rider kaya hindi na umabot ang mga ito ng buhay sa ospital. Naharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Ako si John Z. Makahilas, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, Janse. Ingat lang ho talaga mga kaabante, no, ha? Talaga po naman. Yan ho ang aksidente. Hindi ho natin alam. Makaligtas man ho tayo sa aksidente ay talagang meron pong epekto yan sa ating pisikal. Nakatatayuan, mga kaabante. Ako po nung batang-bata pa ho tayo reporter, talaga ho namang nakaranas din ho tayo ng aksidente. May responder rin ho kami doon sa isa pang aksidente. Kami rin ho yung na-aksidente. Ingat lang ho mga kabante sapagkat napakahirap po talaga maging baldado ho dito sa ating bayan. Sabi nga ho, sino ba nagsabi po niyan? Mismo ng ating mga otoridad, nadi-discriminate po, di ba? Nadi-discriminate ang mga may kapansanan po dito sa ating bayan. Saan ka naman nakakita, di ba, na ang mga establishmento bago ka pa pumasok, fake PWD IDs. Diba? Oo, ay, di ba, may doon pa lang discriminated ka na kaagad. Baka ganun, na may mga ganun ng karatula, huwag nyo nang pasukin mo yun. Diba? O baka, biro mo naman, lihitin mo ka namang PWD, no, ha? Diba? Pero tatanungin ka pa. O, totoo ba kayong, parang totoo ka ba na may kapansanan? Parang insulto, di ba? Kasi nga naman, napepeke yung mga IDs na yun. Nag-iingat din yung mga establishmento. Lalo na ho ngayon, di ba? Lalo na ho ngayon na hirap din ho sila dahil kinakailangan ng kumita dahil by July 25, yung pong minimum wage na binabayaran po nila doon sa kanilang mga kawani kung magkano man, kung sumusunod man o hindi. Diba? Meron kasi tinatawag ko na under the table at saka ho yung legal. Yung iba ho kasi basta may trabaho kaysa wala. Pahis na, papatula na, kapit patalim na. Kahit to, paano, may libre na ho silang ulam o kanin. Dala na lang ho ng ulam. Ay, dala na lang, di ba, kung ano man. Yun po, di talagang macha-challenge din, yung mga kumpanya. Good morning, Cram Modero. Good morning po. Good morning. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating paglilingkod. Ito po naman, babalaho sa ating mga kababayan. Ngayon po sapagkat sa panahon ngayon ng digital, sa panahon ng digital age, nandyan ho, kaliwat kanan, ang mga salbahe, ang mga pilyo, yung iba ho, kriminal, miyembro po ng sindikato. Pinalaan ho ng Philippine National Police. May babala po ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group yung PNP-ACG ang publiko laban daw sa bagong QR scam o QR code scam na quizzing. Ano naman ho itong mga ito? Ang quizzing o yung QR code phishing ay gumagamit daw ho ng mga peking QR code para ho naman manakaw ang personal at financial information ng mga biktima. I-redirect na ho nito ang mga biktima sa peking website na idinisenyo para makakuha po ng detalye. Kaya hinikaya to naman ang PNP-ACG ang publiko na verifikahin muna ang QR codes bago magbayad o magsagawa ng transaction online. Paano pa nga ho yun mabe-verifika? Una, bagal ho ng internet. Ano ba? Wag na lang muna kaya ho tayong mag-upgrade doon na ganyan para maprotektahan ng ating mga kababayan. Minsan pa rin napakahalaga nung tinatawag. Mapapaisip ka, mga kabante. Mapapaisip po tayo na minsan okay pa rin yung manual, di ba? Oo, manual. Ito mga kabante, ito experience diyan sa LTO. Yung pagre-rehistro po ng inyong mga sasakyan. Di ba? Pagpipirma. Ito pa, di ba? May pipirmahan pa ho tayong ganyan. Mabuti na kung tayo na lang ang mag-i-input dun sa computer. Ang ganyan, bibigyan mo na tayo ng isang papel. Ipipila po natin. Hindi naman kasing ganda ho kami ng sumulat ni Kamayo ni Joanna o ni Sebo ni Fred na talagang legit. Kitang-kita mo yung A, B, C, D, E. May mga sabi nga sulat doktor. Excuse me mga doktor, good morning sirs. Mama, di ba? May mga sulat doktor daw. Kahit na kapag ka naisulat mo na, ikaw mismo sumulat, di mo maintindihan ikaw. Di ba? May mga ganun na.
O di, tsaka may bibigay ko doon sa katransaction mo. O doon basta, ito, sa ano lang ko, sa LTO, naranasan natin yan eh. Doon sa inyong mga sasakyan. O di ba, ano yun eh, sila yung meron tawag doon, sila yung mag-encode, yan ang pangalan. Encoder, ang galing ano. Yung encoder, nakikipagkwentuhan sa katabi niyang encoder. Ayun, kung basta okay, may mga nagtatransact pa na may sisingit, tawagan yan. Nalilito. Alam niyo naman, sabi nga sa computer, tama ba yun, Seb, Apreda? Ano yun input, output, anong tawag doon kung ano yung i-input mo sa computer, yun ang lalabas. Yun lang naman yun eh. Di ba? Kung ano nilagay mo, kung nalagay mo letter B. At pagka yun in-enter na, paano yun ay yung letters nagkakapalit, yung number minsan, di ba? Ng mga plate number ng mga sasakyan. Halimbawa, UPD, blah, 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 mga ganyan. Kasi may kakwentuhan. Ayun na. Di ang hirap na mo yun, babayad ka ng panibago. Samantalang nung iba naman, anong tawag doon? Snowflakes lang. Ang hirap po nun, ipababago mo pa. At ang problema, magsasabit ka pa ng mga kaukulang dokumento. Nakaw po naman. 2 lalaki daw ho na nanakbo ng sa checkpoint. Nanakbo sa checkpoint. Nakumpiska ng armas at tobat sa Las Piñas. Umaabante po sa balita, Abante reporter Sheil and Fredo. Sheil, good morning! Good morning, Benji. Ito nga matagumpay na naaresto itong 2 lalaki matapos ang habulan sa isang anti-criminality checkpoint sa Las Piñas City. Madaling araw yan ng Miyerkules. Ayon sa Las Piñas City Police Station, nahuli itong mga suspect sa kahabaan ng Marcos Alvarez Avenue sa Barangay Talon 5 matapos umanong tangkaing takasan ng mga pulis na nagsasagawa ng oplansita. Napansin ng mga otoridad na walang suot na helmet ang backrider kaya't pinara ito, ngunit sa halip na huminto ay pinaharurot umano ng driver ang sasakyan. Nang maharang ang motorsiklo, nakita ng mga operatibang isang 9mm na armas na may 7 bala sa bewang ng driver. Nabigo rin itong magpakita ng kaukulang dokumento para sa armas. Habang tinatangkang tumakas ng backrider, nakumpiska naman sa kanyang isang sachet ng hinihinalang tobats na may timbang na 5 gramo at may tinatayang halaga na 34,000 pesos. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9165. Ako si Chilem Prido, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, Sheil. Nagatido sa ating oras yan, 42 minutes na ho kagad. Makalipas na ang alas 5 ng umaga. Ang dami yung balita nangyayari ngayon, mga kabate. Siyempre, nagtatrabaho ang ating mga mamang pulis. Safer cities. Naku, ano ba nangyari doon? Speaking of mamang pulis, si Bullet Marquez. Si Bullet Marquez pa. Veteranong potog na nakaranas po, no? Nakaranas ng ano yun. So agay, bahagi po ng trabaho po yun mga kaabante. Doon sa mga nakakilala, veterano, no? Nakasabayan no naman natin yan si Bullet si Nick Sagnit, yan, na Cabrido, John Cabrido ng matatagal na ito, matatagal na ito ng mga tropa natin. Good morning, Bambam. Ito si Nick Sagnit, bike na lang. Ito si si Bullet Marquez, di ba? Ayun nandun sa rally kapon, talaga ay naging official presidential photographer ni dating Pangulong Corazon Aquino, sa totoo lang. Di ba? Oo. Wala, nadali si Bullet ng mga pulis ayun na, hindi na alam, di ba, potog bahagi yun ng bahagi ng pagkala po ng documentation po naman. Ang mga Philippine National Police, pag wala silang makod, wala yung photographer nila, di ba, gagawin nila, ihilahin nila yung mga media man para magkaroon ng proteksyon mayroon pong documentation. Ito naman, sino kaya yung commander na yun? Hindi alam, kaya hindi na ibaba, hindi maayos po. Paliwanag daw ang NCRPO. Natural, saan ang impact ko niya? Good morning, Kuya Joe Torres. May trabaho ka na naman. Kuya Joe Torres. Siya yung ating sa Presidential Task Force on Media Security. Inilunsado naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang tinatawag namang Unified 911 Hotline para naman sa mas simpleng emergency response. Ito importante sa lahat nararamdaman ng ating mga kababayan. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla,
Tinawag itong unified dahil gagamitin ito ang lengguwahe ng lugar kung saan ang gagaling ang tawag. Halimbawa, kung Ilocano ang tumawag at nagpasaklolo, Ilocano rin ang sasagot. Halimbawa, nandun yung sa Ilocos, paano ko ako Ilocano dito? Tulad naman ng dating sistema na kailangang magsalita ng Ingles para ho naman daw magkaintindihan. Hindi daw tulad doon na talagang, tsaka may answering machine, robot muna sasagot. Dito dapat human na kagad. Dagdag niya, dumaan sa training ang lahat ng emergency response personnel. Papalitan na rin ito ang lumang sistema kung saan may kani-kanyang emergency number ang bawat lungsod at ang munisipalidad. Good morning! Safer cities. Yan talaga. Isa na lang. Hindi na yung kung ano-ano, may mga kung ano-ano pang mga di ba, numbers. Ito, 911 na lamang. Para din pala dun sa ibang bansa. 911. Ngayon po naman, ang response time, sir. Hindi nabanggit. Ang response time. Ang response time mo nito dapat mabilisan din, mga kaabante. Ano ba ito? 3 minutes, 5 minutes ang response time pagkatawag na pagkatawag. Siyempre, verify pa ho nila yan. Baka naman yan, mga prank call kung ano man. Ano man, prank call at hindi, kinakailangan i-verify. Magpapadala ho kaagad sila. Ang tinatawag ho naman ng mga pinakamalapit na alagad doon ng batas doon ho sa area para i-confirm kung may mga totoo nga ang naturang informasyon na natanggap mula po naman sa 911. Yun di ba? Mga ganun, yung response time. Di kagad, napakahalaga po nun nang sa ganyan maramdaman ho na talaga ng ating mga kababayan. Ngayon daw ho ito ay kung iyan ho ay Bicolano, ang galing sa Bicol, ang tawag, ay di sasagot naman ay Bicolano din. Maray na aga, di ba? O kapag ka sa Cebu o sa Kabisayan, ito lang alam ko, mayong buntag, di ba, mayong aga, ganyan, O dun sa Central Luzon, di ba, sa Pampanga, sa Ilocano, ganyan, paano kung English din yung tumawag, isang Amerikano? Good morning. Good morning din. Paano kung, di ba, magandang umaga, yan, basic, pero siyempre ano po maipaglilingkod doon namin, ayun, di ba? Kesa yung robot, tapos ipaprompt ka pa, if this is an emergency, dial 1. If this is for another concern, dial ganito. Pero dapat diretso na lang ho kagad, mga kaabante. So yan ho naman ang sinasabing Unified 911. Mahalaga po ito, mga kaabante, lalong-lalo na sa pagbaka sa krimen. Ngayon pa naman di ba, kita nyo kapag kababatayan nyo sa social media, ang dami yung mga insidente po ng mga pangyayari po na kinakailangan pong responde ang ating mga otoridad. Ngayon po naman ito syempre dahil ho yan 911 ito ho ba ay walang bayad kapag denial mo naman galing sa cellphone. Halimbawa, sakay ako ng jeep. Simplihan na lang. Mayroon po nangyayari ngayon. Kasi mabilisan di ba? 911 kagad, iparinig mo na lang doon sa matitrace din ho kaya, sir, secretary. Halimbawa, sa isang insidente sa jeep, meron po akong hindi naman ako makakapagsalita dahil baka makita ako ng alagad ng yung mga salary ng mga kriminal, idadial ko lang ngayon tapos naririnig ngayon nung operator doon sa di ba? Nung nangyayaring insidente sa jeep yan. Meron kaya kayo matatrack yun ng GPS. Alam yun, dito sa kanto ng sa may area ito ng Kumawa. Yan, may mga ganyan. Hindi ka nga nagsasalita pero yung commotion naririnig. Di ba? May mga ganun kaya mga insidente kasi mahirap din, di ba? Gustong tumulong, yung iba natin mga kababayan, gustong tumulong pero natatakot, nagdadalawang isip, baka madamay. Good morning! Yung total, unified, binago ho naman, sinabi, pilalo pong pinaganda, kumpara daw doon sa dating sistema. Ito lang ho naman ay akin, mga kaabante. Teka muna. Driver ho naman ng truck na nakasagasa sa isang babae sa lungsod ng Maynila. Sumuko na. Maabante, baka maunahan pa siya madakma pa siya ni Yorme. Maabante yun naman sa balita, Abante reporter Bito Bamba. Kusang sumuko sa mga otoridad sa Maynila ang tsuper ng trailer truck na sangkot sa nag-viral na video sa social media. Kaugnay ito ng pagsagasa ng truck sa isang babae sa Osmeña Highway sa Maynila, madaling araw noong Hulyo 16, 2026. Sa video na nasa pool ng CCTV camera ng barangay at isang motorista, nakitang napangga at pumailalim sa truck ang 28 anyos na biktima matapos na mahulog sa sinasakyan nitong jeep. Nabatid na sinipa ng misis ng driver ng jeep ang biktima dahil sa pinaniniwalaang tatakbo ito dahil sa pagbabayad ng pamasahe. Ipinaliwanag ng driver ng truck
na hindi niya napansin ang nasagasaang babae. Nangako din ito na sasagutin ang pagpapagamot at gastusin ng biktima. Kasalukuyan pa ring nagpapagaling ang biktima dahil sa matinding pinsalang tinamon nito sa kaliwang braso. Ako si Vito Bamba. Abante! Abante Radyo Live Report. Ayun, iniharap din pala siya kay Yorme. No, Mason. Yun sumuko. Sana naman ay makaayos din, no? At ligtas din naman yung ali, sasagutin, yung mga tinatawag naman na gastusin sa ospital. Pero siyempre, di ba, malaking epekto din yun sa mga tinatawag po natin na driver na arawan, kung kita rin, siguro nun. Kung walang biyahe, walang kita. Di ba? Walang kita, edi wala rin silang panggastos, mga kaabante. Good morning! Tayo mga nasa laylayan na lipunan, ang talagang laging, dapat laging nag-iingat tayong kasing sapul, lagi ho tayong sapul dahil wala ho tayong mga tinatawag ko naman na pang suporta, di ba? O kung ano lang ho yung kita ho natin sa pang araw-araw, yun laang, hindi ho tayo lati kasing swerte ho ng iba, di ba? Na hindi ho inaala-ala yung panggastusin ho nila sa sunod na kainan, sa sunod naman na meal, sabi nga po, yung iba dyan, talagang maswerte, sabi nga, Ay, nako, napakabilis ho ng oras, Meron na ho tayong 50 minutes after 5 in the morning, Ito, laging babala sa ating mga kababayan. Nagbabala po ang Philippine National Police. Safer cities po kasi tayo lagi, yung sinasabi ng DILG. Binalaan po ang publiko tungkol sa pagpo-post sa social media ng bantaho ng mga pampasabog. Ito'y matapos maaresto ang 18 taong gulang na sospek na umano'y series ng maling babalang tulad nito na target ng ilang pampubliko at pribadong eskwelahan sa Bulacan. Palalahon ng PNP, maaaring makulong ang gagawa ng peking impormasyon o biro sa pagpo-post nito sa kabila ng hakbang nila na labanan ito tutukuyin na pinagmulan ng peking impormasyon. Dagdag pa nito, nakaabala ang ganitong prank call dahil naudlo to ang klase at operasyon o negosyo at aktibidad doon ng komunidad. Good morning! Nako, baka ito maging halimbawa pa doon sa impeachment trial, di ba? Di ba? Ito mga banta pa lang, di ba? May banta, di ba? Rape threats, ito naman banta din, ito dahil ito yung mga ordinary mortals lamang, hindi maaresto dahil banta di ba? Naaresto dahil nagbanta may batas pero bakit daw pagka mga tawag doon high profile personalities nagdadalawang isip ang mga otoridad. Good morning! Oras, meron na ho tayo kagad 52 minutes after 5 in the morning. Ito pa, rin po ito naman sa atin ho namang mga teacher, sa atin ho namang paaralan. Naghain daw po ng resolusyon ang Civil Service Commission para ho sa pagtatakda ng qualification standard sa bagong posisyon sa public school na school counselor. Attention mga psychology at psychiatry graduates. Tama ba yun? Dahil kayo talagang qualified na maging school counselors. Na siyang tutulong daw ho sa pagpapalakas ng mental health services sa basic education. Ayon kay CSC Chair Marilyn Yap, suportado ito ng civil service bilang pagkilala sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa accessible at dekalidad na pagtugon sa kanilang mental health. Dagdag pa ng Civil Service Chairman, ang qualification standards na ito ay makatutulong para matiyak ang nakwalipikadong mental health professionals ang itatalaga sa mga eskwelahan at mapapabuti ang mental health at kabuang personalidad ng mga mag-aaral. Good morning! Yun po, So, dun sa mga psychologist at psychiatrist. Ayan, di ba? Sila po yung bihasa dyan, may training. At alam mo nila kung paano hawakan, i-handle ang mga ganyan pong sitwasyon, lalo na kung may mga tinawag na mga traumatic and stressful situation. Yung mga narinig natin, mga nadi-debrief, di ba? May mga therapy na nangyayari. Sila po nakakaalam mo dyan. Ngayon naman, magkano kaya ang offer? Di ba? Yan naman, magkano ang offer? Medyo mahal kasi, di ba? Sabi nga. At saka yung tawag po doon,
o tumataas na rin, di ba, yung kaalaman, yung awareness ng ating mga kababayan pagdating naman sa mental health issue. Kasi noon kapag sinabing ay nagpatingin sa sa psychiatrist, bakit may tama? Parang sakit ng iba kaagad ang dating sa ating mga sa ating lipunan, pagchichismisan ka na ng ating mga marites at saka ng mga Mario kung tawagin Pero ngayon excuse me po sa mga ganung makalan sorry, yan ang ata nangyayari ngayon, yan ang katawagan ngayon lengguas salitang kalye po pero yung mga pangalang Marites at Mari hindi siguro naiugnay na kagad doon. Ibig sabihin pag ka na, magiging usap-usapan ka na sa barangay, sa iyong sa dati baryo o doon sa iyong komunidad. Na si ganito at si ganyan nagpatingin. Mukhang may daw Pero sa totoo lang, kinakailangan lahat lalo na itong nagpandemya. Ito pong panahon ng pandemya, ang dami po nating mga kababayan hindi ligtas ang dami po nating mga kababayan, yung kanilang mga kaanak, miyembro ng pamilya na dati-dati po naman ayos laang. Nagtataka ho sila. Bakit parang nag-isolate na? Nag-iba ang kanyang pag-uugali. Ayun ang mga bagay na kinakailangan daw ng mga meron na kagad na intervention na mental o psychological, psychiatrical, kung paano ang tawag ko doon, intervention na. Kinakailangan ng matulong. Hindi mo dapat kaya ibaliwala. Baka tawag ko doon, lumala at magiging problema na malaki sa hinaharap po mga kaabante. Na naman daw po na tawag ko doon, nalulutasan nagkakaroon po ng basta maagapan lang daw mga kaabante. Good morning! Ang oras na meron ako kagad tayong 56 minutes after 5 in the morning. Bibisitahin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang sundalo miyembro ng Philippine Navy na nasugatan. Diyan naman sa naganap po na insidente o engkwentrong naganap sa pagitan ng Philippine Navy at ng Coast Guard, ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Doon sa ating BRP Sierra Madre Bahuyom matatandang nasugatan sa ulo ang isang sundalo ng Philippine Navy matapos hatawin ng kahoy na baton ng China o na baton ng China Coast Guard ang sinasakyan nilang rubber boat sa isang konfrontasyon diyan naman sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Maliban dito, isa pang nasugatan sa daliri dahil naman sa naganap na insidente noong Lunes. Nagkasaho naman ang medical evacuation ng Philippine Coast Guard at pinasundo na ang dalawa. Kayon doon, dahil sa pinakahuling detalyo nito, pinulungot at tawag doon sinamo sa Malacanang ng Pangulong Bongbong Marcos ang embahada o Chinese ambassador to the Philippines si Jing Quan at pinagpaliwanag at ipinarating ang sentimiento, protesta. Ganon din, sinundan din yan ng pagkikita ni Foreign Affairs Secretary, Philippine Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at doon naman sa Chinese Foreign Minister na si Ying at ipinaabot din ang naturang insidente. Sa kabilang banda nakipagpulong din sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos kay United States Secretary of State Marco Rubio, kasabay naman ang pagdalo sa Association of Southeast Asian Nations Foreign Ministers Meeting sa Maynila. Kahit andun sa North America, nandyan, pero may mga foreign ministers din nandyan din, di ba, ng China, ng US. Ewan ko kung ang Russia meron din, at iba pa mga bansa. Pinasalamatan ni Marcos si Rubio sa pagbisita, habang pinuri naman ni Rubio ang matagumpay na pag-host ng Pilipinas sa pagpupulong at muling tiniyak ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa. Kasabay ng pagpupulong, nagsagawa naman ng kilos protesta ang mga relihista upang ipahayag ang maigpit na pagtutol sa tinatawag na Pax Silica Project. Ito po ng Pax Silica Project ay tinatawag namang pragmatic initiative ng US na layong palakasin ang AI, yung artificial intelligence, semiconductor at critical mineral supply para mabawasan ang pagdepende sa China at mahusay na economic national security. Nagkaroon naman ng girian at mainit na konfrontasyon sa pagitan ng mga pulis at realista dahil dito
at palalawakin umano ang Paxilica Project na presensyang militar ng US at magiging daan sa higit pang pananamantala sa likas na yaman ng bansa. Good morning! Yun, doon si Bullet. Nadali. Si Bullet Marquez. Veterano ho yun. Veterano po naman na potog. Naging presidential photographer, official photographer ni dating Pangulong Corazon Aquino. Good morning! Mag-aalas 6 ng umaga na, magbabalik po kami. Saglit na saglit po lamang. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Simulan ang umaga sa mga programang hatid ng Abante. 5 a.m. Walang Atrasan. 7 a.m. Metro Morning. 8 a.m. Memo. 9 a.m. Kasangamo ang Langit. 10 a.m. Marisol Academy. 11 a.m. FYI. Kasama mo sa paggising, kasama mo sa pag-abante. Mula sa malalayong sulok ng Pilipinas, may mga mamamahayag na nakaantabay sa mahalagang kaganapan, nagbabantay sa lahat ng katiwalian at sumusugod sa anumang panganib, makapagulat lamang. Sila ang mga magigiting at matatapang na reporters mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Tunay na maaasahan, tapat at may kredibilidad. Boses ng masang Pilipino saan man panig ng Pilipinas. Pinalakas, Nakakaroon tugunan ng problema upang matiyak ang ligtas. pinalawig, Sa abundang water distribution, ang bayan ng at pinatapang. Agresibong grupo nito sa Baguio City para ipagdiwa ako si Jude Cup, Nido Tagos, Edwin Gadya, Rosas Olarte, Pedro, Johnny Reblando, Joven Escaniel, Romy Luzares, Alex Asali, Abante! Kasama mo. Kumpleto na ang weekend mo dahil ang Sports Now may Sabado at Linggo na. Tuloy-tuloy sa pagtutok sa pinakabagong balitang pampalakasan mula PBA Import Talks, Gilas Pilipinas Updates hanggang sa breaking sports headlines. Kumpleto ang aksyon. May eksklusibong panayam pa kasama ang mga paborito mong athletes, coaches at sports personalities. Mas magiging mainit ang sports action sa inyong gabi kasama ang Sports Now. Magsisimula ngayong June 5 p.m. Abante Reels. Matapos ang 34 na taon mula sa una nitong paglipad sa kalawakan, natagpuan na ng Space Shuttle Endeavour ang permanenteng tahanan nito sa Los Angeles, California. Bubuksan sa publiko ang bagong Samuel Oskin Air and Space Center kung saan makikita ang Endeavour sa kakaibang vertical launch position. Ang kauna-unahang kumpletong space shuttle stack na nakadisplay sa ganitong paraan sa buong mundo. Kasama sa exhibit ang tunay na solid rocket boosters at ang huling flight-qualified external fuel tank na ginamit ng NASA na nagbibigay ng mas makatotohanang larawan ng paghahanda sa isang space mission. Mula ng unang lumipad noong 1992, na kumpleto ng Endeavour ang 25 misyon bago tuluyang magretiro noong 2011. Mula sa pag-abot sa kalawakan hanggang sa pagiging sentro ng isang world-class museum. Ay, balik na ho tayo sa ating paglilingkod. Meron ho tayong 3 minutes after 6 in the morning. Mga kabante, no, nasa ikalawang yugto tayo ng ating paglilingkod ngayong umaga po ito ng Huwebes. At habang papalapit na po ano, ang SONA ng Presidente. Ngayon, 4 na araw na lang dahil sa Lunes, yun na. Full alert po ang NCRPO at may git daw sa 21,000 mga pulis ang nakadeploy. Yan po isa ngayon, baka madagdagan pa para ho sa seguridad.
Kasabay nito, may paalala po ang pamahalaan na igalang ang karapatan sa malayang pamamahayag. Sa Mindanao naman, nabala ang Armed Forces sa paghahanda para naman sa kauna-unang BARM Parliamentary Election. At itinuturing po itong isang makasaysayang hakbang tungo naman sa tinatawag na kapayapaan sa rehiyon. Samantala, muli ho namang umigting ang tensyon sa Union Shoal matapos ang pangaras ng Chinese vessels sa mga the Philippine Navy personnel. Kaya dito ay pinanawagan noon ng DFA sa ASEAN ang suporta para sa mapayapang resolusyon. Kanina sa ating mga balita dyan sa Malacanang, nakipagpulong si US State Secretary o Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dala naman daw ang bilyong-bilyong pangako, bilyong investment at pangakong matibay na kooperasyon. Aba, hindi rin naman pahuli mga proyektong mahigit daw sa 347 na mga private-public partnership projects na nakatagdang ipatupad. Layo namang magbigay ng trabaho at mas mabilis na serbisyo. Maganda yan sapagkat maraming kailangan ng dagdag na kita. Ngunit sa gitna ho naman ng lahat ito ay lumalabas ho naman ang isang datos ulat na 78% daw ho ng mga manggagawang Pilipino gumagamit na ng AI, yung artificial intelligence. Pero kakaunti ang may sapat ho naman na training. Kaya ang tanong po na marami, katulong ba ang teknolohiya o kalaban ng mga manggagawa? At hindi rin dapat to palampasin. Isang photojournalist ang tinangkang arestuhin. Si Bullet Marquez nga habang nagko-cover ho naman ang protesta dyan sa Pasay. Yun kasi nandun si Marco Rubio. Marayin ho namang itinanggi ng NCRPO na may direktang utos daw para mang-aresto ng mga mamamahayan. Mga kaabante, ito ang mga balitang dapat nating tutukan ngayong araw. Mula sa seguridad, ekonomiya, tataas ang presyo ng mga pangunahing bilhin sa supermarket, teknolohiya hanggang sa kalayaan naman sa media. Dahil sa huli po nakataya ay atin pong kabuhayan, demokrasya at atin hong palabigasan. Kaya habang kayo po naman ay nagtitimpla ng kape, naghahanda ho ng almusal, samahan po ninyo kami sa paghimay sa mga balitang ito sapagkat hindi lang po ito headlines, kundi kwentong may kinalaman po sa ating bulsa at sigmura at pang-araw-araw na buhay. Sa madalit sabi, sa atin po namang palabigasan. Good morning! Ayun po. Ngayon pong araw na ito, mapalado tayo na makapiling at makapanaya, makahuntahan for the first time sa palatuntunan si Attorney Corazon Fabros. Isa po siyang peace advocate at malawak po ang kanyang karanasan pagdating po naman sa mga usapin po namang tatalakayin natin ngayon pong umaga. Ang Pilipinas po ay host ng isang malaking event at tayo po naman ay nandito yung mga matataso na sabi nga po na mga senior officers, officials ng ASEAN at meron pa, nandito rin yung Chinese Foreign Minister at kanina sa balita po natin, ito nga pong si State Secretary, Department State Secretary Marco Rubio ng Estados Unidos. Alamin po ano po mga kanilang anong take dito ng ating guest bilang peace advocate. Alamin po natin ang ating sa kanyang panayam. Magandang umaga po, Attorney Corazon Fabros. Ako po si Benji Alejandro. Salamat po ma'am sa pagtanggap sa tawag. Nakita po tayo sa Kamuning Bakery ma'am. Good morning. Magandang umaga, Benji, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Ano po ba ang inyong nakikita sa mga pangyayari ito ngayon dito sa ating bayan na maliban po doon sa paksa sanang gusto kong talakayin sa inyo na panawagan ng tinatawag na nuclear-free Asia, tapos tayo po ay host naman ng mga EDCA sites, attorney. Alam niyo naman ang aming posisyon pagdating dyan, no? Una, tatapatin kita, kararating ko rin lang, no? Kaya medyo hindi ko masyadong alam yung pinaka-eksaktong nangyayari ngayon dito sa atin, pero masasabi ko lang hindi naman ito bago, no? Pero alam din natin na marami talagang mga bago na pwedeng sabihin na hindi naman natin ikinagugulat. Pero talagang siyempre malaking tawag doon concern na
itong mga ito ay nangyayari sa panahon na marami rin tayong problema dito sa ating bansa. At the same time, we are also privileged that we are hosting the ASEAN at this point, and because of that, marami ang mga dumadating na mga ating mga allies sa rehiyon at sa buong daigdig. Pero at the same time, tayo ay nababalisa sa complete submission, seeming complete submission of our government to all the wishes of, without, ang tingin namin, without really weighing our interest as a free and independent sovereign nation. Attorney, kayo po ay veterano, no? Hindi, sabi niya nga wala nang baka bago dito. Baka ang bago lang date, yung mga personalities, yung time, venues, Pero kayo po bilang isang peace advocate, paano niyo po tinitigan ang epekto nito ng patuloy halimbawa ng mga yung mga base militar, kung hindi man base militar, EDCA, mga size na sa Asia Pacific, lalo na po sa Pilipinas, attorney? Well, talagang malaking pagkabalisa, no? Dahil alam naman natin na mga mahigit na 20 taon pala na ang nakalipas na nagkaroon tayo ng tagumpay na sabihin sa wakas ay wala nang mga base militar dito sa Pilipinas. Ito naman ay pag-aayon talaga sa sinasaad ng ating saligang batas. No? It's very clear in our Constitution. Pero sa ngayon, mukhang, hindi lang malinaw nakikita natin na maraming lugar, no, sa ating sa buong Pilipinas. Kung titignan natin ang mapa ng Pilipinas sa kasalukuyan, we're practically seeing an area where a lot of military exercises, including military facilities, no, around the country. And I don't think that magandang pangitain yan. Attorney, yun sa binanggit niyo po yan, mga 2 days ago, or siguro, dahil nga host po tayo ng summit, isinulong po ng Foreign Affairs natin yung sinasabing nuclear-free zone, at meron atang parang pipirmahan ng lahat. Pero yan ang ikaliwang kamay sa kabilang banda. Paano? Tapos nandyan pa, yung sinasabi po, ito, wala namang confirmation, wala rin naman denial, na sinasabing yung mga EDCA sites ay possible storage ng mga missile launchers capable of mag-handle ng mga nuclear warheads, na sabi naman ng ating saligang batas, bawal. Paano ito? Meron atang irony rito, attorney. Well, I wouldn't even call it an irony. I'll go further than that, no? Talagang malaking kasinungalingan, no? Dediretsahin ko na. Dahil alam naman natin kung ano ang mga posibleng ihimpil, no, sa mga facilities na ito. Kaya problematic yan, no? Dahil bilang bahagi ng paghahanda, no? I mean, all these activities, no? Military training, military exercise, whichever you might call it, they are practically preparations for war, no? Hindi naman nila tinatago yan na these military exercises and training, or what you'd call war games, are practically meant for interoperability of our military forces. So, pag sinabi po ninyo, attorney, na parang preparation, possibility na Pilipinas maging springboard.
Of course, I mean, it's not only a possibility now. Yan ay nangyayari na, no? Malinaw. At hindi yan at hindi nila yan itinatago. No, I think that's very clear to us. We are seeing it. But at the same time, it will not stop there, huh? But kagaya nga nung sabi ko, talagang, at ikaw sinabi mo din, it's an ironic situation that we are signing, or whatever we are going to sign into an agreement that, that basically says we are a new part of the nuclear-free zone in the region. We are not, if that's going to happen. Attorney, ngayon po nangyayari itong senior officials meeting ng mga ASEAN foreign ministers at nandito rin yung sabi nga yung talagang magkaribal na to ng malalaking bansa. yun yung foreign minister ng China at saka si Marco Rubio ng State Department. Siyempre, ang ASEAN Solidarity lagi nandiyan yan sa economic cooperation, ng nakatindigo sila. At pagkatapos, nandito naman si Marco Rubio na America First Policy na nagsusulong. Siyempre, ang sabi, ako hindi ko alam kung anong official statement ng China, pero teritoryo ko ang ASEAN. Ano ang posisyon ng Pilipinas dito, attorney? Laging panawagan natin, di ba? Meron ka dalawang bansa na sa kasalukuyan ay malakas ang kanilang pagkompetensya sa bawat isa. Whether in terms of economic, development or military power, they're both, competing, and they're not making this a secret. Pero ang tanong lang, at I think this is very relevant, what is the position of the Philippines? If we are saying we should have an independent foreign policy, what exactly does that mean? No? Is it for the interest of the Filipino people? I think that's very important to see and to put that into practice rather than saying we have become part of a global military-industrial complex, and we are with the United States. I mean, that is a very dangerous position at this point. Ang isa po, attorney, na lumalabas din dito nga sa doon sa host natin ng ASEAN, bumisita rin ang presidente sa may mga bisita siya sa Russia, sa Canada, pagkatapos yung mga summit na yun dahil ASEAN-related activities pa din po. Yung po mga katagang sinasabing diversification, lumutang. Yung mga grupong like yung BRICS, mga SCO at mga Nine Aligned Movement, tumitingkad na naman ng mga usapin na ganito po. No? Sa inyong pananaw, dapat bang mas aktibo tayo makipag-ugnayan sa mga ganito pong organisasyon, attorney? Dapat talaga. No? I think yung spirit of Bandung, no? If you remember that was a very important moment, particularly sa ating rehiyon. No? I think we need to revisit our commitments as well. No? Ang Pilipinas ay signatory sa maraming mga tratado at mga agreement at polisiya sa loob ng United Nations. We're championing a lot of causes in the region, but when it comes to practice, that's where we fail, no? Especially kung titignan talaga ano ba talaga ang pangunahing bentahe sa ating bansa rather than putting the interest of other nations above our own. I think that's very important. Ngayon, kung itong treaty na ito ay pag-uusapan muli, no? At I'm sure that there has been changes that's there, no? I think that it's really very important na i-review ano ba ang nilalaman at sinasabi ng ating saligang batas pagdating sa mga bagay na ito, yung mga kasunduang pang-militar. I wouldn't call it defense because practically
alam natin na pag tayo ay naging bahagi ng isang malawakang military agreement or cooperation, then we become part of a situation where we can be involved. No? This is klarong lesson ito from World War II. Bakit tayo nilusob at naging bahagi ng gyerang yan? No? Attorney, yan, nabanggit nyo po na itong global military complex na ito na baka maging bahagi ito. May nagsasabi po ito, bago lang mainit, kaya may mga demonstrasyon kahapon yung Pax Silicon na yan, Attorney. Ano ba yan? Sabi nga, ito yung mga pagmimina ng mga rare earth at dito sa atin na ipoproseso, sabi magki-create ng trabaho at palalakasin pa yung yan sabi Luzon Economic Corridor na ganyan. Ano ba ito, Attorney, sa pagkakaano po alam niyo dito? Sabi maaari itong bahagi ng ng American military ambition. Well, totoo naman yun, no? Siguro mahalaga na maintindihan natin ang bagong proyektong ito, no? That this is ito yung sinasabi nating pinagsasanib ang kasunduan hindi lamang pang-militar kundi pang-ekonomiya, no? Ang pinag-usapan natin ang mga bentahe pang-ekonomiya, siyempre laging sasabihin merong maraming trabaho. Job creation. No? Lalo na sa mga lugar na yan. No? Tayo ay magiging sentro ng ano. So kailangan natin tanungin yon. Malaking bagay yon. Pero pag iisa-isahin natin, una, ano ba ang magiging itsura nitong proyektong ito? Particularly kung sasabihin natin yung Pax Silica project within the Luzon Economic Corridor. So we'll have to locate it that way, no? Then the Philippines is going to host a really a very big facility that's not only for hindi lamang para sa Pilipinas kundi para sa buong rehiyon. I would say in the immediate, and this will eventually play a very important role in the global security if we are looking at it in terms of the artificial intelligence. No, look at it this way: dalawang anong tawag doon? 1,000 hektarya, no, more or less. Laki oh. Malaki yun, no? Kasi so think of it, ano yung impact, no? Hindi naman wala naman tayong makikita sa lugar na yan na yung kabuuan 2,000 hectares are in practically in one place together. So we're basically talking about an area where you have to clear this place and to so nandyan na naman yung usaping paaalisin ng mga tao, i-relocate, ilaland grab na naman sila. Karamihan dito alam naman natin sa mga lugar na yan. I mean, Central Luzon is one of the, if not the heaviest region that's highly populated. And So may malaki pa lang implikasyon din itong kasi hindi lang po ata Central Luzon, kasi even Batangas ata o Cavite or mga areas Laguna may mga una na-mention mo kanina, Benji, no, yung tinatawag nating resource rare earth. Rare earth. We're basically a very rich country in terms of mineral. Sabi mo doon, very rich country pretending to be poor. Rather, tama yon. Kaya lang, where are we putting, this advantage? No? Siguro mahalaga na tignan para kanino ba ito, no? Pag
ang pinag-uusapan lang natin ay yung mineral acquisition, and that's also the reason why it is being made here, no? Kaya dito yung proyekto na yan dahil nandyan yung pangangailangan na kailangan gamitin. Pangalawa, syempre sasabihin maraming trabaho, pero what kind of jobs that will go for the Filipinos? What kind of economic conditions ang ibibigay na naman? Alam natin na mga special economic zones like this, binibigyan ng pangunahin ng privileges, concessions, concessions. tax, holidays. They're even allowed to pay their employees. Hindi pa in-inspection ng customs. Less than our minimum wage. Imagine, no? Yung minimum wage na hindi pa kasya ay babawasan mo pa. So it's actually something that we really need to look into, no? And which means we're offering cheap labor. This is not for our advantage. Unfortunately, I think there is something wrong definitely kung yun lang ang titignan natin. Attorney, isa pang punto dito na nakikita sapagkat sabi nga po sa balita na kaya daw ito sinulong ang Paksilica para makawala ang daigdig yung pong mga bansang dumidepende sa mga rare earths coming from China. So ngayon militarily, economically, at iba, lalo na sa dalawang punto na yan, ang Pilipinas na iipit sa dalawang magkaribal na power, rival power. So, saan tayo dapat lalagay dito, attorney, bilang peace advocate po? Una siguro, kailangan maging malinaw. I think there is no clarity. Ang gobyerno natin ay hindi hindi pinipili una ano yung mabuti para sa ating bansa. These two competing powers, how do we deal with them? Nakita naman natin may mga bansa na mas maliit pa sa atin, no? Mas may kakulangan pa sa kayamanan. In terms of mineral resources, in terms of human capacity, there are other countries that have been able to stand on its own and really, uphold their sovereignty, which we are not doing. I think that's what's missing, the spirit of being really very proud of what we are, what we really have. We have a lot of negotiating power. We're not using that. And I think that's the sad part of what's happening these days. And then you bring in the Paksilica. What does that mean? You become a center, you provide a center for communications, a center for artificial intelligence. Of course, there's a very big debate about this, sa loob ng ating kilusan panglipunan. Ay pinag-uusapan namin ito ng masinsinan, personally, I'm not completely against AI. It has its advantage as well, but there are situations where we should not be dependent on it. Attorney, ito, one last na lang po. Kayo po ay veteranong peace advocate. At sabi nga po, at nabanggit nyo rin na ang nababago na lang ay maaaring ang date, mga participants at mga nagsusulong. Ito ba anong dapat gawin ng mga NGOs at katulad doon ninyo, dahil pang mga kaalyado nyo, na grupo at mga kaalyado, sa sinasabing, ito naman sabi nga, tama bang sabihin ito ay practice pa rin, bagay pa rin ito ng kanluran sa kanilang neo-colonialism policy, attorney? Oh, you're asking me now? Yes, ma'am. Ano po dapat na gawin ng civil society? Bilang pangwawakas pong tanong. Una, napaka-importante na ito ay matukoy natin. To really understand what it is. That's the only way to mobilize people. Admittedly, we have not been doing enough
even if we're trying. So I think it is really very important to look into it, encourage particularly media as well. No, you're very important when it comes to this. We're trying our best to understand what this is, and therefore the call for for being able to understand it, having more information about it, calling for the government to be more transparent when it comes to negotiations like this, and opening the space for civil society and movements to, for us to put in our position and our studies and our testimonies when it comes to this. We have a very narrow space that's being given to us. No, it's very unlike before that Congress and then Senate have opened its doors for us to be part of, the discourse when it comes to issues like this. This is very important moment. But what does our Congress do? No, I'm not minimizing the importance of impeachment and all the other processes that are going on. It is very important to continue with all those. But beyond that, I think we are entering, or we have entered, a phase in our Philippine history where we have not been able to catch up and really pursue what has been started back in 1991, when the Philippine Senate have stood up, and said, "This is it. We want this." And of course, it's really very disappointing, but we also understand why it is taken a direction by which we have allowed the United States again to be, the equivalent of commander-in-chief when it comes to our security as a nation. So, I mean, I'm not going to mince any word when it comes to this. I think that the government has failed the people when it comes to our own independent foreign policy. We are not. All right. Attorney Corazon Fabros, ma'am, salamat po sa oras na pinagkolabo niyo sa palatuntunang walang atrasan at pinaunlakan niyo ang aming tawag kahit ganito kaaga. Sa ulitin po, Attorney. Maraming salamat, Benji. At, salamat po. You can always call on us, and we'll try our best to answer whatever question you may All right. Thank you so much po. Thank you so much, Attorney. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Si Attorney Corazon Fabros, isa pong veteran peace advocate, at yung pong panayam mo na yan, nagatido sa ating oras, ganap na pong 31 minutes after 6 in the morning, oras atid po sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sugpuin po naman ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, nilunsad ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago maglaro o magbayad. Regular pong ina-update ang website at may direktang click ang mga ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Leandro Tenco, matutulungan ng publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinuprotektahan ang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po naman sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Good morning! Oras, meron na ho tayo kagad 33 minutes after 6 in the morning. Oras atid naman po sa inyo ng Meralco. Walang atrasan. Pabalik po kami. Saglit po lamang. Good morning! Tuwing SONA, may pangako, may plataporma, may pag-asa. Pero ngayong 2026, tanong ng bayan, natupad ba? Ramdam ba?
kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Presyo, trabaho, kuryente, kalamidad, seguridad. Mahiya naman kayo. May napanagot na ba? Nasaan na ang resulta? Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas. Tutukan ang SONA 2026. So ano na? Special coverage dito sa Abante. Mga headlines na hindi mo dapat ma-miss. Nananatili sa Alert Level 3 ang natalang aktibidad ng Bulkang Mayon. Mga urgent news na dapat mong malaman bago simulan ang araw. 3 sasakyan ang nagbanggaan sa EDSA Ortigas Flyover. Lahat ng yan ihahatid sa inyo ng ating batikang mamamahayag na si Willard Cheng. Metro Morning, 7 to 8 a.m. Lunes hanggang Biyernes. Simulcast mula sa Billionaire News Channel at mapapakinggan din sa Mellow 947 BFM. Best friend mo, simulan ang inyong umaga dito lang sa Abante. Kasama mo! Simulan ang umaga sa mga programang hatid ng Abante. 5 a.m. walang atrasan. 7 a.m. Metro Morning. 8 a.m. Memo. 9 a.m. Kasangga mo ang langit. 10 a.m. Marisol Academy. 11 a.m. FYI. Kasama mo sa paggising, kasama mo sa pag-abante. Good morning! Ay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating paglilingkod. Meron na ho tayo kagad 36 minutes. Makalipas na po ang alas 6 naman ng umaga. Ay, good morning, Mirsky. Si Mirna. Pahirap ng bigkas nito. Minsky, Vinculado Recto. Good morning. Ma'am Jean, good morning. Nika, good morning. Kay Ma'am Nika, good morning din. Kay Rinel de Guzman, good morning. Magandang umaga po. Thank you. At sa lahat ng ating mga silent listeners, magandang umaga po sa inyo. Webes na ho tayo ngayon na 23. Aba, ano na lang, ano? Meron na lang ho tayong 4 na araw. Sona na, mga kaabante. O iniimbestigahan daw ng PNP ang isang insidente na kinasasangkutan ng kanilang mga tauhan. Oo nga po dahil naman sa ilang miyembro po ng media sa isang rally dyan naman sa Pasay City. Kahapon po ito Nataon po yan dyan sa kasi sinasagawa sa PICC, yan, Philippine International Convention Center. Yun po tinatawag na Senior Officials Meeting, SOM, ASEAN SOM. Dalawa pong photojournalist ang muntik ng arestuhin habang nagko-cover po naman ng kilos protesta sa lungsod ng Pasay. Yun pong may nasira pong camera at nang bumagsak po ito bumagsak sa kalsada habang tinangka siyang habulin ng mga polis. Camera ni Bullet Marquez yun. Siguro nalaman na ngayon ni General Nartates kung sino yung naharas. Si Bullet si Bullet. Yung mga katopa ng mga photog. Dati yung presidential photographer. Panahon yung dating Pangulong Corazon Aquino. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Nartates, Junior, magiging patas sila sa investigasyon at maharap po ang mga polis ng administratibo at iba pang legal action sakaling mapatunayang may nalabag ang kanilang mga kabaro. Siyempre, pagtatanggol yun nila, sabi nila Call of Duty. Ganun din naman. Siyempre, yung pong atin namang mga potog, bakit nga trabaho po yun Kaya lang, siyempre, hindi naman po pwedeng pagwawalang bahala na lang yun. Veterano yan si Bullet paalala ko lang, dahil kasama natin yan veterano yan ng mga kilos protesta ng mga welgang bayan sa panahon po naman ng mga demonstrasyon laban naman sa dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos. Veterano din yan ng mga EDSA, mga tawag doon ng mga people power coverage tulad doon ni Manoy Cesar Chavez.
Marami po di ba, na mga media ma'am na hanggang ngayon na kumututok pa rin siguro hindi nakakahalubilo kasi ito yung yung evento na yan, special special coverage po yan Yung evento na yan mga kaabante, di ba? Kaya special people din na magko-cover diyan. Marami yung access yun si Bullet mga kaabante na. Teka muna, labas muna tayo ng impilan bago tayo mag-break. Isa daw higit daw 1 toneladang isda na hininalang huli sa illegal fishing. Nasabat ho naman dyan sa Occidental Mindoro. Maabante sa balita, Abante reporter Romy Luzares. Romy! Samantala, yan po namang tututukan pa rin natin. Good morning. Good morning kay Manon Jo Torres ng Presidential Task Force on security sa media, media security, mga kaabante, po ha? May kinalaman sa natura po ng mga insidente. Oras po natin, 40 minutes after 6 in the morning. Oras atid po sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sugpuin po naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito ay nilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago maglaro magbayad. Regular pong ina-update ang website at may direktang click ang mga ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Elian Rutenco, matutulungan ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad po ng panalo. Para po sa karagdagang informasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR-guarantee. Good morning! Oras, meron po tayong 41 minutes after 6 in the morning. Oras atid naman po sa inyo ng Meralco. Walang atrasan. Ay, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod. Babalik ba si Romy? Fred, sabihan mo lang ako kung kung di na, dire-diretso na po tayo, ha? 78% daw ho ng mga Filipino workers sa iba't ibang industriya ang gumagamit po ng mga artificial intelligence sa kanila pong trabaho. Ayon po si Sprout Solutions, 35% lang na mga empleyado ang merong AI upskilling program na akmaho naman sa kanilang tungkulin, habang 29% ang walang training at 36% ay hindi tiyak kung may programa ang kanilang kumpanya. Pinakikita po naman ang datos na bagamat malawak ang paggamit ng AI sa komunikasyon, ganoon na rin sa information processing at decision making, nananatiling hamon naman ang kakulangan sa sapat na pagsasanay. Good morning! Ay, samantala doon naman sa mga nagtatanong, ano ba ang headlines ng mga pangunahing araw po ngayon sa issue po ng Abante Tonight at ng Abante Tabloid sa Abante Tonight. Ermat kinatay na may saya doon na anak. Ano ba naman yan? Kinakailangan nun ng psychological intervention o psychiatric intervention. Ermat kinatay ng may sayad. At NBI palapit na sa hitman ni BP Sara. At sa Abante Tabloid doon naman, dalawa dahong ghost project sa Baluarte ni Cayetano. At ganoon din naman pagkain at inumin ni BP Sara Duterte. BP Sara team ipasasagot daw sa Senado. Yan yung headlines ng Abante. Dalawang ghost project sa Baluarte ni Cayetano at ganoon din naman pagkain, inumin ng BP Sara team pinasasagot sa Senado. Yan o mga headlines. Kung gusto nyo pong alamin pa ang mga detalye, ay available yan sa mga pili ninyong newsstand, mga paborito ninyong newsstand sa inyo pong mga lugar. Balikan natin sapagkat santo nilada daw po ito ng isda. Hinihinalang mula naman sa illegal fishing na sabat dyan sa Oriental Mindoro. Narito na si Romy Losares. Romy!
Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 1 toneladang isda na hinihinalang nahuli gamit ang blast fishing sa isinagawang anti-illegal fishing operation na sa barangay San Nicolas, Sablayan, Occidental, Mindoro nitong Hulyo 22. Arestado ang 7 individual dahil sa umano'y paglabag sa Philippine Fisheries Code matapos ang operasyon ng PRO Mimaropa sa Sablayan Municipal Police Station, Maritime Police BIFAR at iba pang katuwang na ahensya. Kabilang sa nakumpiska ang nasa 900 na kilo ng dalagang bukid at 105 kilo ng giant trevally na tinatayang nagkakahalaga ng 166,500. Nasamsam din ang 23 fish tabs, isang motorized bangka na nagkakahalaga naman ng humigit kumulang 200,000 piso at isang Mitsubishi L300 van na pinaniniwala ang gagamitin sa pagbiyahe ng mga iligal na nahuling isda. Ayon sa BIFAR Occidental Mindoro, nagpositibo ang mga isda sa mga palatandang kaugnay ng paggamit ng pampasabog sa pangingisda. Dinala na sa himpilan ng pulisya ang mga suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher de la Cruz, patuloy ang operasyon ng mga otoridad upang protektahan ang yamang dagat at kabuhayan ng mga lehitimong mangisda sa rehiyon. Ako, si Romel Luzares, Abante. Abante Radyo Live Report. Samantala, Ansari, nakipagpulong si United States Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Kahapon po ito ng Miyerkules, Hulyo 22, sa pagpapatuloy po naman ng ASEAN Ministerial Meetings. Dumating si Rubio sa 5 araw na pagbisita at dinaluhan ang ASEAN Post-Ministerial Conference. Ganun na rin ang East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at yung ASEAN Regional Forum. Inanunsyo ni Rubio sa naturang pulong ang donasyon ng US na $2.5 million o billion dollars na strategic investment sa Southeast Asia. Kabilang ho naman ang $130 million na demining operations. Tiniyak ko naman ni Rubio na mananatiling buo ang pakikipag-ugnayan ng Washington sa ASEAN kasabay ng pangako ng mas matibay na kooperasyon sa ekonomiya at seguridad. Good morning! Editorial ni Benji Alejandro. Mga kaabante, isa po na namang datos ang lumabas. Nakakagulat ba ito? Tingnan natin. 78% ng mga manggagawang Pilipino ay gumagamit na po ng artificial intelligence sa kanilang trabaho. AI na po sila. Malinaw na mabilis ang pagpasok ko ng teknolohiya sa ating mga opisina, pabrika, at iba pang mga industriya, mga pagawaan at establishmento. Ngunit ang mas nakababahala, mga kaabante, kaunti lamang ang nakatatanggap po ng tamang wasto na pagsasanay. Ano ang ibig sabihin po nito? Ginagamit ng mga empleyado o ng mga kawani ang AI o ng mga manggagawa ang AI para sa komunikasyon, pagproseso ng impormasyon at paggawa ng desisyon. Pero marami sa kanila ay umaasa lamang sa sariling diskarte. Wala pong malinaw na gabay. Walang role-specific training at walang sapat na suporta sa kanilang mga kumpanya. Kumbaga sa diskarte na lang. Ang resulta, tumataas ang productivity. Maaari pong tumaas, di ba? Pero may kasamang panganib ng maling paggamit. Pagkakamali at higit sa lahat, kawalan ng proteksyon sa kanilang trabaho. May kung tutuusin, hindi ho sapat na sabihin ng mga kumpanya na gumamit kayo ng AI, artificial intelligence. Ang tanong, paano? Ano ang tamang paraan? Ano ang mga limitasyon? At paano masisiguro na hindi mawawala ang trabaho ng tao dahil po sa teknolohiya? Ang kawalan ng training ay hindi lang kapabayaan. Ito po ay malinaw na indikasyon ng tinatawag kong corporate irresponsibility. Sa halip po na gawing katuwang ng ang AI para sa mas maayos na operasyon, tila nagiging palusot pa ito para sa mas murang
labor cost. Kaya nagkaroon ng issue ng cheap labor yun. Binanggit kanina ni Attorney Pabros. Ang mga manggagawa, imbis na mabigyan ng bagong kasanayan, ay iniwan sa ere. Ang gobyerno naman tila tahimik. Nasaan ang malinaw na policy para po naman sa tinatawag na AI integration sa labor sector? Nasaan ang proteksyon para sa mga manggagawa? Kung hindi po ito matutugunan, mga kaabante, baka dumating po ang panahon o araw na ang AI o artificial intelligence ay hindi na katuwang, hindi na kasama, kundi kalaban ng manggagawang Pilipino. Ang teknolohiya ay dapat pong magpalaya, hindi dapat magpalubog. Kaya panahon na para manindigan. Obligahin ang mga kumpanya na magbigay ng sapat na training at siguraduhin po ng pamahalaan na ang AI ay magdadala ng oportunidad at hindi pangamba. Ang AI ay narito po na. Nandito na eh. Nandiyan dyan na. Tabi na natin. Ang tanong, gagamitin ba natin ito para naman sa kapakanan ng tao? O hahayaang maging instrumento ng pang-aabuso? At ang sagot po niyan, mga kaabante, ay nasa atin pong mga kamay para naman hindi maapektuhan ang ating palabigasan. Good morning! Editorial ni Benji Alejandro. Yan ho ang kabuuan ng ating programa ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Ang tabayanan po ang Metro Morning kasama si Willard Cheng at susundan kagad ng Memo with Corina Sanchez Rojas. Sabayan pong napapanood at mapapakinggan sa DWAR Abante Radio 1494 kHz at Melo 94.7 Best Friend Mo. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa Technical Department, Newsroom at DWAR Abante Radio Reportorial Team, ako po si Benji Alejandro, nag-iwan po sa inyo na isang magandang umaga. I hope our day is pleasant. Good morning, mahal kong Elaine. I love you. Good morning!